Baka naman pwedeng ibigay na lang natin ang kwarto. Yung aso, kahit saan naman pwedeng matulog yan. Shenzhou, napag-usapan natin bago tayo ikasal. Naghiwalay na tayo. Tapos nagkasakit nanay mo, ako ang nag-alaga. Umayat ako. Nagtapos si Shenming, kailangan ng matitirhan. Ako ang magbabayad ng upa, ayaw niya. Ngayon, diretso na lang sa pagnanakaw. Huwag kang ganyan, mahal. Bigyan mo naman ako ng mukha. Ang damot naman ng hipat, sobrang kalkulado. Sino ba ang nanghingi ng pera sa'yo? Ikaw ang nagkusa. Nagmamayabang ka lang dahil may pera ka. Nagtitipid ka pa sa sarili mong pamilya. Kinain na ba ng aso ang konsensya mo? Huwag, ma. Nakita mo, mas may utak pa ang aso kaysa sa'yo. Tangina mo, ang arte-arte mo naman. Nay, ang kulungan ng aso ay napakabaho ng hayop. Amoy hayop. Mabaho. Sibakin mo ang buong peder. Tingnan natin kung hindi ito mabagabag. Nagsusukli pa na sweater para sa aso. Parang anak na ba ang trato niya sa aso? Sa tingin ko. Naghahanap lang yan ng kahalili. Kasi, hindi naman siya makapag-anak. Kaya hayop na lang ang ginawang mahal. Alam na alam nila na ako ang nag-aalaga sa buong pamilyang ito. Anak ko mahal sa pamilya. Kaya alam nila, ang pinakamasasakit na salita para hamak. Manang, asa ng pagkain? Gutom na ako. Ngayon na, magluluto na ang manang. Ang bahay na ito, ang kwartong ito, bawat tisa at bubong. Sa akin lahat yan. Anong karapatan nila? Na ganito ako tratuhin. Security, may mga illegal na pumasok dito. Sinisira ang gamit ng iba, dumating ka agad, palayasin niyo sila. Siya, illegal na pumasok. Palayasin niyo. Ano to? Nay, bitawan mo ako. Bitawan ang kapatid ko. Hoy, What? kayong. Siya, sinisira niya ang istruktura ng bahay. Kasama ang mga gamit nila, palayasin niyo lahat. Wenshue, kung may bayad ka, patayin mo na ako ngayon. Kung hindi, papatayin ko ang asong iyan at wala kang makikitang buo sa katawan niya. Ay, Nay, hindi na kaya. Ay, ang dibdib ko. Ay, ito lahat ay dahil sa manugang kong walang utang na loob. Ay, Pasensya na, pwedeng umuwi muna kayo. Pamilya namin to, pakiusap. Ha! Ang tamis-tamis ng pagkahimatay mo. Wenshue. Pwede bang tumigil ka na? tumigil ka nga. Nung nagwawasak sila, bakit hindi mo sila pinigilan? Nung nagpupunit sila, bakit wala kang ginawa? Shenzhou. Kaya pala. Ako pala ang di kabilang dito. Hindi ganun ako. Ay, buhay ko. Bakit ganito ang kapalaran ko? Pinaghirapan kong palakihin ang anak. Ngayon inaapi ako ng manugang. Walang nagmamalasakit. Wala na bang hastisya sa mundo? Seawi. CJ. Kahit ayaw mo. Na doon sa kulungan ng aso tumira si Mengmeng. Eto na lang, hatiin natin ang master bedroom natin. Ang luwag-luwag doon, okay na yan, di ba? Hoy. Tito, ano po yun? Yung handaan sa baryo sa Makalawa. Huwag kang mag-alala. Pumasa sa master's degree ang kapatid ko, isang beses lang sa 100 taon. Isang malaking bagay na magpapaangat sa pamilya. Ang 15,000 dowry, kahit piso, hindi mababawasan. Hahaha. CJ. Kita-kita na lang sa Makalawa, dito. Ayos na yan, mahal. Huwag ka nang magalit. Tawagan na natin yung designer para mahati na agad ang kwarto natin. Para makalipat na agad si Mengmeng. At sa Makalawa, buong pamilya tayong magkakasamang uwi sa baryo. Maghahanda tayo ng marangyang handaan. Ang ganda, di ba? Nung inaapi nila ako, minumura, winawasak ang bahay natin. Kasabwat ka nila. Ngayon kailangan mo ng 15,000 para magpasikat. Saka mo naalala na kasama ako sa pamilya? Shenzhou. Ang galing-galing ng pagkakalkula mo. Shui, dapat nga masaya ka.
Nakasabik ka na sa yaman ng pamilya Shen. Anong problema, mahal? Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Ang ganda-ganda sana ng pag-uwi natin sa baryo, sigurado. Ikaw na ngayon ang kinikilalang mabuting asawa ng pamilya Shen sa buong baryo. Ako para sa ikabubuti mo lang naman to. Para sa ikabubuti ko? Ang ganda naman. Hoy, kanselahin ang handaan para sa buong baryo ng mga Shen sa Lunes. I-refund mo na ang pera. Ang 15,000 na ito. Sasapat na para kay Xiao Jin. Para ayusin at gawing bago ulit ang bahay na ito. Hindi ikaw. Wen Shui, ikaw. Gaano katagal namin itong hinintay? Simula pagkabata, laging ako ang inaapi at pinapagtapakan sa baryo. Sa wakas, may pagkakataon na para magpapaangat sa pamilya. Paano mo masasabing kakanselahin mo lang ng basta-basta? Magpapaangat sa pamilya? Hindi naman sila angkan ko. Anong kinalaman ko? Walang utang na loob. Ayaw mo lang talagang umunlad ang pamilya namin. Ayoko nga talagang umunlad kayo. Malas ka. Ikaw na nga ang hindi makapag-anak. Nandidiri ka lang sa pamilya namin. Naku, inay. Huwag ka nang magsalita. Wen Shui, ang gusto lang naman ng kapatid ko ay isang kwarto. Kung saan mo gusto patulugin ang aso, doon. Bakit ba ang laki ng issue mo? Malaking issue. Kung ngayon, kay Xiao Jin kayo ng aapi. Bukas, ako naman ang pagtutulungan ninyo. So dahil lang sa isang aso. Nababaliw ka na sa pag-isip na lahat ay against sa'yo, Wen Shui. Ikaw ang prinsesa at mayamang hires na lumaki sa lungsod. Ang kapatid ko ay isang simpleng probinsyana lang. Naranasan mo na ang lahat. Bakit hindi ka na lang magpakabait? Pagbigyan mo na siya, ano? Ano ba? Ano ang ginagawa mo? Nag-alaga ako ng aso. Mas marunong pa magpasalamat ang aso. Nag-alaga ako ng tao. Ang tao, puro pagsasamantala lang ang alam. Shenzhou, huling sasabihin ko sa'yo, ikakasal ako sa'yo. Hindi sa buong pamilya mo. Kung hindi mo pa rin maunawaan yan, diretso tayo sa hiwalayan. Alis na tayo. Ano? Anong sinabi mo? Ikaw? Shui, Xiao Jin, huwag kang mag-alala, anak. Nandito ang nanay mo. Wala nang mang-aapi sa'yo mula ngayon. Xiaowei. Nagkamali ako. Alam ko na ang pagkakamali ko talaga. Buksan mo ang pinto, pakiusap. Mag-usap tayo ng harapan. Xiaowei. Nay. Ano nangyari? Bakit kinansela ang flight ko pauwi sa baryo? Napagkasunduan na, sa makalawa ang handaan para sa buong baryo. Magsalita ka naman, kuya. Si Wen Shui. Ang nagkansela. Wen Shui. Puro ka Wen Shui. Yang lalaki ka. Hindi mo kayang kontrolin ang asawa mo. Kapag kumalat yan, nakakahiya. Dito sa bahay na to, wala ka bang kapangyarihan? Tama. Nakita mo nang pinalayas ako sa klub. Wala ka namang nagawa. Matagal mo na bang gustong iwanan kami, ha? Ayaw mo na bang maging pabigat kami sa'yo? Hindi, Meng, paano ko naman magagawa yon? Kuya, Hindi sinabi ng kapitan na kinansela? Niloloko mo ba kami? hindi. May nangyari lang na maliit na problema. Problema? Wala lang kayong pera. Nagmamayabang kayo sa mayamang asawa. Pero hanggang salita lang. Nagpanggap lang kayong mayaman. Sa itsura pa lang ng buong pamilya mo, talagang hindi kayo ay senso. Ah, Tito, nagkakamali ka. Hindi kinansela. Nagbago lang ng plano. Hindi na kami uwi sa baryo. Dito na kami titira sa lungsod. Dito na kami maghuga. Pagkatapos ng bahay, imbitahan ka namin sa lungsod. Sagot ko ang lahat ng gastos mo, mula pamasahe hanggang pagkain at tulugan. Lahat, sagot ko. Huwag mo naman kami lokohin. Tito, ako ba naman, isang nagtapos na master's degree, magsasabi na hindi totoo. Sige. Kapag handa ko ang buong baryo ng manok, bibi, gansa. Dadalhin namin lahat iyon sa inyo. Nanay, hindi natin pwedeng hayaan na lang to.
Nakita mo yung ugali ni At. Sa bandang huli, itataboy din niya tayong dalawa pabalik sa probinsya. Kaya nga, mag-isip ka ng paraan. Anong gagawin natin? Di ba parang buhay na niya yung aso niya? Ekong. Nawala yung aso. Huwag, Meng Meng. Huwag kang gagawa ng kung ano-ano. Napakahalaga sa asawa ko yung asong yon. Kuya, anong alam mo? Para din naman to sa inyo. Pag nawala yung aso, magkakaanak kayo, di ba? Doon mo siya mahihigpitan. Yung bahay na to, yung mga ari-arian, lahat yan sa atin na. Ay, Sage, gawin natin yan. magtatagumpay kaya? Wenshui, ayaw mo akong manirahan dito. Pero pipilitin ko talagang makipagsiksikan. Gusto mo akong iwan? Lalapit palalo ako sa'yo, di kita tatantanan. Nandyan na si At. Upo ka, hinihintay ka na lang namin. Hello, si Meng Meng. Tingnan mo siya, ang naghanda ng masasarap na pagkain para sa'yo. Kumain ka na. Ate, itong sabaw, napakapampalakas nito. Sige na. Inumin mo habang mainit. Nga, tikman mo na. Ano tong sabaw na ito? Nasaan si Xiaojin? Xiaojin. 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 Sa probinsya namin, ang laman ng aso ang pinakapampaluso. Kapag lumakas ka na, pwede ka nang magbuntis para sa angkan na Shen. At magkakautang na loob ka pa sa kin. Sa baryo namin, ang karaniwan lang yan. Di tulad ng mga taga-syudad. Ang daming arte. Naku, masarap talaga ang asong galing sa syudad. Nay, hindi mo alam kung gaano kahirap patayin yung asong yun. Nakasabit na ang kutsilyo sa lig, nakakatakas pa. Ano ang sinasabi mo? Gamit yung kadena na hawak mo, yun ang pambigti. Yan! Nabasag pa ang kamay ko, nakakasuwerteng bahala. Mamamatay tao kay. Pinatay then anak we. Hoy, mahal. Pumatay ng gay eh. Mahal, wag. No, lumaya. Mahal, wag. Hindi pwede yan. Huwag kang ganyan. Bitawan mo ko. Pakawalan mo ako. Magdudusa kayo. Mahal, aso lang yan, bakit parang buhay mo na ang nakataya? Kapag nagkaanak tayo, di mo rin naman itatapon yan. Ako ang magdudusa, hintayin ko. Magiging pulubi ako. Makikipag-agawan pa ako sa aso sa basura. Ewan, hayaan mo, halika. Kainin natin habang mainit pa. Masarap ang karne ng aso. Halika. Kung kaya niyang patayin ang aso ngayon, bukas, asawa na ang papatayin. Walang mangyayari. Ang init, naku, Wenshui. Wenshui, sasabihin ko sa'yo. Kapag nasira ang mukha ko, ubusin ko ang lahat ng yaman mo. Walang matitira. Walang hiya ka. Hindi ako nananakit ng matatanda. Walang hiya ka talaga. Asong kinain lang namin, ganyan ka na. Tinuruan ako ni Xiaojin gamit ang buhay niya. Sa pamilyang ito, kamatayan lang ang katapusan. Hoy, Attorney Lee, gawan mo ako ng kasulatan para sa diborsyo at i-freeze mo lahat ng bank account ni Shen Zhao. Pati yung joint accounts. Gagawin ko. At saka, ipagkalkula mo lahat ng gastos ko. Para sa pamilya Shen, kahit isang butil ng asin. Ilista mo lahat. Sage. Kumusta na si Meng Meng? Dalhin na natin siya sa ospital.
Tama. Dalhin na natin sa ospital. Hanap ng sasakyan. Tara na. Ano na kaya ang mangyayari? Ikaw, Di mo pa ba isinusugod sa ospital ang kapatid mo? Ay naku, sige na. Mukha na siyang sira. Mula ngayon ang bahay na ito. Ayaw ko na. Ang lahat ng utang ninyo sa akin. Babayaran ninyo. Kasama ang patong. Xiao Jin, huwag kang mag-alala. Papag-alalahanin ko sa kanila na may mga buhay na hindi nila kayang bayaran. ay naku, ma. Huwag kang magpakamatay. Ang asawa mong napakaganda. Sinunog ang mukha ng kapatid mo. Sasampahan ko siya ng kaso. Pagbabayarin ko siya ng hasto. CJ. Ako na ako sa kanya. Bigyan ko ng katarungan ang kapatid ko, sigurado. Doktor, kumusta ang kapatid ko? Nasunog ang mukha at braso ng kapatid mo. Pero naayos na namin. Pwede na siyang umuwi pagkatapos magbayad. Sige, salamat. Ay, bayaran na to. Hindi nag-scan. Sandali lang. Hindi pa rin nag-scan. Sir, makakabayad ka ba o hindi? Pasensya na. Eto, gamitin mo to. Naka-freeze ang card mo. Ha? Mukha kang mayaman, pero hindi mo mabayaran ang ilang daang piso. Ano ang sinabi mo? Anak, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi, ito ay kinship card, ah. Hintay, tatanungin ko. Siaway, yung card ko. Ako ang napa-freeze. Hindi. Huwag kang maglokohan, i-unfreeze mo agad. Kailangan gamitin ang kapatid natin sa ospital. Bilisan mo. Nurse, dito. Gamitin mo sa card ko. Na-freeze ko rin ang sweldo card mo. Sweldo card ko to, bakit mo i-freeze? Bakit, Shensu? Ang sweldo mo galing sa akin. Ang trabaho mo, binigay ko rin. Kung kaya kong ibigay, kaya ko ring bawiin lahat. Wenshui, makinig ka. Ang gastos ngayon, ikaw ang magbabayad. Una, para sa medical bills, 20,000. Pangalawa, para sa emotional distress, 80,000. 1,000,000 lahat. Kung kulang ng kahit piso, hindi kita papatahimikin. Sige, gusto mo ng pera. Unahin natin ang pag-uusap. Una, inalagaan ko si Xiao Jin ng 18 taon. Magkano ang halaga niya? Pangalawa, emotional damage sa sinadyang pagpatay. Paano ko kwentahin? Siguro dapat ang mamatay? Huwag kang magsinungaling. Ang panggastos sa aso, hindi ba? Mula sa community property na mag-asawa, kung kukwentahin, kahit ibenta mo ang sarili mo, Wenshui, hindi mo mababayaran. Darating na ang bill lahat ng dapat bayaran. Isa-isang kukwentahin ko sa'yo. Patay. Ano ang ibig niyang sabihin? Di mo pa ba naiintindihan? Kuya, sumusuko na si At, magbabayad na yan. Hintayin lang natin ang malaking pera. Talagang matalino ang aking manugang. Tama ka. Sino si Shen Zhao? Pirmahan niyo po. Ah, salamat. ₱25. 25 piso, 60 sentimo. Ano ang ibig sabihin nito? Ay. Toyo, 5 piso. Tissue, 10 piso, 60 sentimo. Kabuang ibabalik sa pamilya Shen, 25 piso, 60 sentimo. Shenzhou, sahod sa loob ng 3 taon, 1,500,000 piso. Shenbeng, bayad sa pag-aaral para sa master's degree, 100,000 piso. Gastos ng pamilya Shen sa 3 taon, 5.6 milyong piso. Ang sakim na manugang na to, nagtutuos pa sa sariling pamilya. Tayo pa ang lugi. Ano na ang gagawin natin, anak? Ay naku, Hi. Meng. mga tanga kayong dalawa. Anino ka nagsasalita? Hindi. Hindi, nay.
Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kung hindi pipirmahan, walang saysay sa batas. Ano nang kinatatakutan mo? At saka, ang mga sugak ko rito, ebidensya yan. Kung magutuos siya, isasakdal ko muna siya sa pagpapasugat sa akin. Pababayaran ko sa kanya ng milyon-milyon. Talagang may kinabukasan si Mengmeng. Hindi tulad mo, walang kwenta. Kuya, matuto ka. Hindi ko naman talaga itinatago ang pera ko. Tangang-tanga, kinain na ng asawa mo, tinutulungan mo pa siyang magbilang. Nagtagumpay ang pag-swipe ng card. Hindi ko pababayaan ang pinsala sa braso ko. Kung hindi magbibigay ng pera si Wen Shui, pupuntahan ko ang opisina niya, magkakalat ako sa social media niya. Guguluhin ko ang buhay niya. Tutulungan kita, ipakita natin ang lakas ng pamilya Shen. Hindi tayo basta-basta naaapi. MS Wen. Nakapaghanda na ako ng kasunduan para sa diborsyo. Pero si Shenmeng, maghahabla sa'yo dahil sa sinadyang pananakit. Maghabla siya. Ano man ang pinahahalagahan niya, kukunin ko. Wen Shui, magkakapamilya tayo. Bakit kailangan ganyan? Gusto mo ba talagang ipahamak ang pamilya namin? Ganoon ba? Hindi ba't ikaw ang laging nagsasabing mag-uusap tayo tungkol sa mga utang? Hindi pa tapos ang pag-uusap natin. ₱9 at 9 sentimo ang gasto sa kasal. Iyan na ang bayad ko sa'yo sa mga nakaraang taon. Bayad, 1 sentimo lang. Parang pulubi ang trato mo sa amin. Paano ang pinsala sa braso ko at sa mukha ko? Kung hindi ka magbabayad ng 2 milyon, makukulong ka ng 3 taon. 2 milyon? Kung ganoon ang buhay ni Xiaojing, magkano ang dapat na bayaran? Nababaliw ka na ba? Isang asong probinsya lang yan, patay na. Ano bang babayaran? Tama. Isang aso lang yan. Paano mo maihahambing sa tao? Wen Shui, patay na ang aso. Gusto mo pa kaming pagbayarin? Sasabihin ko sa'yo, sa baryo namin, ang asong yan. Hindi man lang aabot sa 100 piso ang halaga. Kaya sa inyo, ang isang buhay ay walang halaga? Ganun talaga yun. Naintindihan ko na. Yung pagpasok sa master's degree. Ano? Wen Shui, makinig ka sa akin. Huwag mo akong paikut-ikutin dito. Kung hindi mo agad ibibigay ang 2 milyon, isusumbong kita at siguradong makukulong ka ng 3 taon. Bilisan mo para malaman niya ang kapalit. Huwag kang mag-alala, magaling ako sa pagsulat ng reklamo. Kaya ko siyang ipakulong ng 3 taon. Tapos ka na ba sa pagsulat? Ano, natatakot ka na? Ngayon ka pa natakot. Huli na ang lahat. Huwag kang magmadali. Dahan-dahan lang. Wala ring saysay ang sinusulat mo. Ano ang ibig mong sabihin? Ano? Ang pagpasok ko sa master's degree, kanselado na. Wen Shui, ano ba ang ginawa mo? Sa ngalan ko, isinumbong ko ng harapan si Shenmeng sa mga kinaukulan. Habang ipinapaskil ang pangalan niya, sangkot siya sa pang-aagaw. Pagpatay sa hayop at kawalan ng moralidad. Ang pumatay sa hayop, karapat-dapat bang maging master's degree? Ano? Hindi pwedeng mangyari yon. Dapat may mali. Wala. Ako mismo ang nagbigay ng ebidensya. Narito pa ang tracking number ng padala. Gusto mong makita? Sinira mo ang buhay ko. Gagantihan kita. Hoy, de. Sinira mo ang buhay ng kapatid ko. Dapat kang managot. Panagot? Sige, ibibigay ko sa'yo. Ikaw. Nang pinatay ninyo si Xiaojin, naisip ba ninyo na darating ang araw na may maniningil sa inyo? Yun ang kinabukasan ko. Ang buhay ko. Kinabukasan,
Buhay. Si Xiaojin, kasama ko siya sa loob ng 18 taon. Nang patayin ninyo siya, naisip ba ninyo? Na may sariling buhay din siya. Xiaojin, tingnan mo. Ang sakit-sakit na nang nararamdaman nila. Pero, hindi pa sapat. Ano pa ba ang gusto mo? I-expose natin siya. Mamamatay tao na hayop. Malamang mamamatay tao rin ng tao sa hinaharap. Paano kung maging siyentipiko ka? Yan ganyang klaseng tao. Masamang tao, inatay mo ang alaga mong aso. Sana mamatay ka ng masakit. Ito ang babae na pumatay sa Golden Retriever. Nakapasa pa sa master's degree. I-report natin siya. Dapat hindi na siya makaahon pa sa buhay. Mamamatay tao ng aso. Hindi mo alam kung ilang buhay na ng aso ang nasa kamay niya. Dapat kang humingi ng tawad sa aso. Humingi ka ng tawad. Bitawan niyo. Bitawan ang anak ko. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Bitawan siya. Bitawan niyo siya. Huwag kayong kikilos. Aray. Xiaowei, tingnan mo, tayo ay pamilya pa rin. Sabihin mo sa kanila na tumigil. Pakiusap, tumigil na. Shenzhou, ang kapatid mong babae ang sumakop sa bahay ko. Pumatay sa aso ko at tinalikuran ako ng walang utang na loob. Dapat naisip niya na darating ang panahong ito. Shenzhou, makinig kang mabuti sa akin. Sa loob ng 3 araw, ilabas mo ang buong pamilya mo sa aking bahay at umuwi kayo sa inyong sirang baryo. Tapos na ang libreng buhay na ibinigay ko sa inyo. Wakas na ito. Kung gusto ninyong umuwi, umuwi kayo. Ako, hindi. Kahit mamatay pa ako. Hindi pa ako nakakahanap ng mayaman sa lungsod. Diyos ko, anong mukha pa ang ihaharap ko sa baryo? Nagsinungaling ako noon, ngayon, katawa-tawa na ako. Sabi ko sa iyo, hindi ako uwi. Dito ako mamamatay sa lungsod. Panoorin mo. Hay. Xiaojin, nagiganti na ang nanay mo para sa iyo. Masaya ka na ba? Kasalanan ko ang lahat. Ilang beses mo akong ipinagtanggol. Ngunit nang kailangan mo ako ng husto, hindi kita na ipagtanggol. MS Wen. Xiaojin, sana sa langit. Maging masayang aso ka na lang. Gusto niya kaming pauwiin sa probinsya. Hindi ako papayag. Nay, Tawagan mo na lahat ng kamag-anak natin sa baryo. Mas marami, mas mabuti. ngayon na. Para saan mo sila tatawagin? Para sakupin ang bahay. Papapasukin natin dito lahat ng kamag-anak, malapit man o malayo. Tingnan natin kung ano ang magagawa niya pagkatapos. Naku, Meng, ganyan na ang sitwasyon natin. Huwag magdagdag ng gulo. Hintayin natin pagkatapos kausapin ko ang manugang. Baka sakaling. Ang tanga-tanga mo, gusto na niyang pagsamantalahan hanggang sa mawalan tayo. Ikaw, kakausapin mo pa siya. Dapat tayo ang mauna. Sakupin natin ang bahay. Baka sa atin na ito mapunta sa huli. Kuya, kahit hindi para sa sarili mo, isipin mo naman si nanay. Komportable ba sa'yo na pauwiin sa baryo at pag-usapan ng buong nayon? CJ, gagawin natin ang sinasabi mo. Tara, tikman nyo. Mula sa aking manugang. Galing sa abroad, imported na strawberry. Ang mahal-mahal nito. Pula dapat ang strawberry. Bakit puti ito? Baka may lason yan? Gusto kong sinangagain. Sige, lulutuin ko mamaya. Hahaha. Ang baho ng dumi ng manok dito sa buong bahay. Ilabas na lang natin sa bakuran ng mga manok. Ay, nang insulto ka na ng taga-probinsya. Ang arte-arte mo.
Hoy, anong ginagawa mo? Libo-libo ang halaga ng kasong yan. Sabi ni Ete Mengmeng sa amin, gawin lang namin parang nasa baryo. Ganito kami sa probinsya, eh. Jianming, gusto mo talagang sirain ang pamilyang ito, ha? Iniisip mo pa bang bahay mo ito? Kung hindi namin ito sinakop, pinauwi ka na sana ni Wenshu. Sa inyong probinsya. Sabi ko na nga ba, yung mura kong manugang. Bumabalik para magpanggap sa pamilya namin. Ginoong Shen, may reklamo ang kapitbahay sa ingay at mabahong amoy. Kung may reklamo kayo, sa may-ari kayo lumapit. Anong pakialam namin? Pinag-initan lang nyo kami dahil taga-probinsya kami. Pero ang ingay nyo mula umaga hanggang gabi. Tumabi ka. Tabi. Doon ka sa may-ari magreklamo. Sabihin mo kay Wenshu, kung may lakas ng loob siya, siya ang pumunta dito. Kapag bumalik ka pa, babanluran kita. Lumabas ka. MS Wen, tulad ng sinabi mo, idinemanda na ang paghihiwalay. Tapos na rin ang pag-ayos ng ari-arian. Si Emma Shen, wala siyang makukuha. Utang na libo-libo. Nanggugulo, nagkakalat, ayaw umalis. Talaga nga. Ang masamang tao rin ang dapat gumanti. Hoy, sino ka? Mga tropa. Duraan siya. Tigil. Miss, mali ang pinuntahan mo. Hindi ito lugar para sa'yo. Pumunta ako para makipagnegosyo kay Kuya Biao. Villa sa gitna ng lungsod, 8 milyon. Isang tawad lang, ibebenta ko sa'yo. Villa sa sentro ng lungsod? Napakagandang lokasyon. Paano mo natiis? Kulang ba sa pera? O may hihilingin ka sa akin? Ang villang ito, binili ko noon para sa aming pagsasama, bahay para sa kasal. Ngayon, hindi na kailangan. Ang gusto ko ngayon, yung pamilyang nakatira dyan. Mabuhay ng mas masahol pa sa pagkamatay. Interesante. Gamit ang villa, ipapaganti mo ako? Tanong lang. Sino ba ang taong ito? Asawa ko. Hindi. Ex ko at buong pamilya niya. Ang tindi. Deal. Oh, huwag mong patayin. Kung mamamatay, napakadali para sa kanila. Gusto ko ang amoy ng pabango niya. Amoy pabango. Mabilis ang kilos ni Biao. Gamitin ang 8 metro para bumili ng bahay sa lungsod. Yung may hardin. Gagawa ako ng rebulto ni Xiaojin sa hardin. Opo, MS Wen. Shenzhou. Simula pa lang ito. Sana maging handa silang tanggapin ang malaking regalo na ito. Isang timba lang ng dumi, isang linggong katahimikan ang kapalit. Tingnan nga natin. Kung may lakas ng loob pa si Wen Shui na bumalik ito. Kung hindi siya babalik, atin na ang bahay na to. Tama. Dito na tayo titira ng pirmihan. Wala na siyang magagawa. Kailangan niya tayong tiisin. Ang galing ninyong mag-ina. Napasunod ninyo ng husto yung manugang. Hindi tulad ni Shen Shao. Simulat sa pool, wala nang tapang na lalaki. Tapos ngayon takot pa sa asawa. Ma, sa tingin ko si Wen Shui ay seryoso na talagang ayaw nang bumalik para makipagsama sa akin. Sasabihin ko sa'yo, yang Wen Shui na yan. Hindi kanya kayang tiisin. Naginarte lang yan, naghihintay na suyuin mo. Tama, kung ayaw na talaga ni Wen Shui sa'yo, bakit pa niya ibibigay sa atin ang bahay na to?
Matagal na niya dapat itong bawiin. Pero, Ano? Kuya, sasabihin ko sa'yo. Hindi ka talaga kayang tiisin ni Wen Shui. Nandito na tayo. Huwag kang magpapadala sa awa. Huwag. Kung hindi, patuloy lang tayong alipinin ng pamilya niya. Bakit naman? Dapat tayo ang may kontrol sa sarili nating tahanan. Tama. Hintayin lang natin. Tingnan natin kung hanggang kailan siya magtitiis. Pustahan ako. Sa tanghali, huli na. Uwi yan dito ng nakayuko, magmamakaawa sa atin. Pustahan. Sa loob ng 3 oras. Nakatayo na yan sa bintana ng hagdanan, naghihintay sa'yo, kuya. Naghihintay ng pagkakataong magbaba ng pride. Naku, parang nakita ko yung sasakyan ni Wen Shui ah. Di kaya ngayon palang umuwi na. Hahaha, halika. Sabay-sabay tayong magbilang. Pag-abot sa isa, papasok na siya. Oh, andito kayong lahat. Sino ba kayo? Ito ang bahay ko. anong balak ninyo? Ito ang bahay. Ako ang bumili nito. Ito ang titulo ng lupa. At ang papeles ng paglilipat ay kumpleto lahat. Anong kaapatan ninyong manakal dito sa bahay ko? Lumabas kayong lahat. Anak, ibig sabihin ba nito, wala na tayong matutuluyan? Karma, hayaan mong dumating. Hihintayin ko. Kahit makipag-agawan ako sa aso sa basurahan. Mamang, Dumating na ang karma mo. Ibig mong sabihin, ibinenta ni si Aoi sa iyong bahay. Impossible. Faking dokumento ito. Ginawa-gawa lang ninyo ito. Hoy, Ginoong Shen, tama po ang mga papeles na ito. Ibinenta talaga ni GNG. Wen ang bahay na ito. Kay Ji Biao. Ang bahay na ito ay binili ni Wen Shui. Asa lang yan, ay asa lang yan. ibig sabihin, bahay ko rin yun. Hindi ako pumayag. Paano nila basta-basta na lang mabebenta yon? Ikaw ba yung estudyante na dinaminet dahil sa pakabuso sa aso? Kahit kaming mga walang pinag-aralan na istambay ay alam na. Ang bahay na ito ay ari-arian ni GNG. Wen bago pa man siya ikasal. Wala kayong kinalaman dito. Kahit 5. Nag-aral ka pa ng kolehiyo? Ang talino mo, mas mababa pa sa baboy. Hindi pa mataas ang IQ mo kaysa sa baboy. Sige, wala akong oras para makinig sa mga kalokohan ninyo. Kung hindi kayo alis dito, hindi na ako magpapakumbaba. Totoo nga, sinasabi nilang asawa ng boss. Akala mo talaga umaangat na ang buong pamilya, pero hanggang salita lang pala. Anong pag-angat? Saan ka angat? Ang bahay, sa kanya yon. Ang pera, sa kanya rin. Mga mapagpanggap lang kayo. Ay naku. Diyos ko, mga sindikato, nananakot sa bahay ng mga mamamayan. Papatayin na nila ako. Tulong, may tao bang makakarinig? Tingnan ninyo, ginagawa ng mga sindikato sa isang matandang babae. Ang ganitong kalupitan. Tatawag ako ng pulis. At tawag ng pulis? Sige, bago ka tumawag, bigyan muna kita ng appetizer, Lola. Sige, ayan na. Ay, inang ko. Mga mabuting mamamayan, ginawang sindikato. Hoy, Ed. Ikaw ang humusga. Kami, isa-isa. Mga mabubuting mamamayan na sumusunod sa batas. Itong matanda, sinisiraan kaming sindikato. Sino magbabayad sa pinsala sa aming dignidad? May pamilya akong binubuhay. Paano ako naging sindikato sa isang igla? Totoo. Ginagaya mo ba ang pagiging pasaway na matanda? Hoy, matandang bruha. Nagpapagamit ka sa katandaan mo. Lola, pagdating sa pagwawala at pagpapangga. Ikaw, wild style lang. Kami, academy trained. Hindi tayo maka-level. Kayo, hintayin ninyo. I-video ko kayong lahat. Ipapaskil ko ito sa internet. Hindi ninyo ito malulunok. Akin na yan. Halika, kuhaan mo ng malinaw. Kamusta ang hairstyle ko? Pakinggan ninyo rin ang aming paning. Makinig kayo. Una, ang pamilyang ito. Sila mismo, taon-taon. Sinasakop ang bahay ng may-ari. Libreng nakatira at kumain ng ilang taon. Pangalawa, kinain nila ang lahat ng pag-aari ng babae. Tapos reklamo pa na kulang ang binigay niya? Anong klaseng ugali yan? Ama,
At pangatlo, pinatay nila ang aso ng babae. Alaga ng 18 taon. Pinahirapan hanggang mamatay. Walang binayad na piso. Pinakain at tinustusan sila ng babae. Tapos may lakas pa silang magtaksil? May ganid pang pagnanasa? Ito ang tinatawag na kumakain sa plato, nakatingin sa kawali. Tapos, ninakaw pa ang kawali. Anong klaseng tao yan? Ama. Ngayon, gusto pa nilang sakupin ang bahay. Pagsasamantalahan hanggang sa mawalan. Sa panahon ngayon, totoo nga. Kung mabait ka, apihin ka. Kung mahina ka, luluhuran ka. Sige, kayo ba ang maghaharot sa akin? Ngayon, itong matandang babae, sasabayan ko kayo sa paghaharot. Nandyan na si Tita Air. Mamimigay ng dumi. Mamimigay ng dumi. Titingnan ko kung mas mabilis ang dumi mo o ang apoy ko. Anking gas. Matagal na kayong pabigat. Panahon na para magbayad. Talagang, ang masasamang tao rin ang makakapagpahirap sa kanila. MS Wen, binabati kita. Nanalo na ang kaso mo para sa diborsyo. Opisyal ka ng single. Ang mga dokumento ay ipapadala sa email mo. Libreng kumain at uminom sa loob ng mga taong ito. Ang utang na ito, panahon na para lubusang magbayaran. Mga pulis, Sir, pakiusap, paalisin niyo na itong mga sindikato. Mga pulis, inosente ako. Ako ang mabuting mamamayan. Sila ang nagsisiksikan sa bahay namin. Sila ang mga sindikato. Hoy, halika, halika. Mga pulis, halika, tingnan nyo, tingnan nyo. Nakasulat ng malinaw sa titulo ng lupa, puti at itim. Ang mga nang-agaw ng bahay ng iba, kayo ang dapat umalis. Ano na ang gagawin namin, kuya? Kailangan mo kaming tulungan. Magkakamag-anak tayo. Magkakamag-anak? Anong magkakamag-anak? Sino ang kamag-anak mo? Kuya Biao. Mga pulis, ang pamilyang ito, walang kinalaman sa amin kahit kusing. Ang gulo nila, sarili nilang problema. Sila ang bahala diyan. Alis na tayo, alis. hoy, Titor. Hoy, Tingnan mo kung maaari. Pwede bang hiramin muna namin ng konting pera? Para mabawi ang bahay. ay, Tito Er, medyo mahigpit talaga ang bulsa ngayon, hindi talaga kaya ito. Noong nakaraan, hiniraman ko pa kayo ng 20,000. Anong 20,000? Yung 20,000? Yun ang perang bigay mo sa akin bilang paggalang. At saka, yung 20,000, galing yun sa pamilya ni Ginoong Wen para sa amin. Anong kinalaman mo diyan? Ikaw pa ang manghihingi ng pera sa akin. Talagang walang hiya. Kayo-kayo lang ang nagyayabang sa lungsod. Na nakatira sa mansyon, may mamahaling kotse, tapos ganito ang kalalabasan. Bayaran niyo ang pamasahe ko. Sayang ang biyahe. Sige na, alis na tayo. Baka madumihan pa tayo. Ay naku. Walang konsensya ang lahat. Noong kailangan kami, ang susuot-suot ng mga bibig ninyo. Ngayong may problema ang pamilya namin, wala na kayong konsensya. Mamatay kayo ng masama. Stay away. Stay away. Stay away, nandito ka na rin sa wakas. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Alam ko na ang pagkakamali ko. Suntukin mo ako, murahin mo ako, okay lang. Umuwi na tayo at magsama ng maayos. Tingnan mo ang bahay na ito. Ito ang tahanan natin. At sasabihin ko sa'yo, si Kuya Biao, hindi siya mabuting tao. Sabihin mo sa kanya, hindi na natin ipagbibili ang bahay. Ibabalik natin ang pera. Kahit dagdagan pa natin, okay lang. Sabi mo may paraan ka. Siguradong may paraan ka. Ako na. Nandito kami para kunin ang mga gamit. Anong mga gamit? Kuya Biao, sa iyo na ang bahay. Ang mga gamit ko, ako na ang kuha. Bahala ka. Pasok kayo. Anong nagawa niyo? Kunin ninyo ang lahat ng gamit ko. Walang dapat maiwan. Huwag kayong kumilos. Ano ba? Ibaba ninyo yan. Ano ang ginagawa mo? iPhone 17. Ako ang bumili. Ibinabalik ko lang sa tunay na may-ari. Wenshui, sobra ka na. Tanggalin ninyo ang lahat ng nakasuot sa kanila. Walang dapat maiwan. Susunugin lahat para kay Xiao Jin. Hala, ang kwintas ko yan. Bigay mo rito. Sa iyo. Nasa akin ang resibo. Lahat ng ninakaw ninyo sa akin.
Isa-isa kong kukunin pabalik at susunugin para kay Xiaojin. Si Awei, talagang ganyan ka kabagsik. 3 taon na tayong kasal, di mo ba kayang magbigay kahit konting awa? Di ba? Kadiri ang singsing na to. Ano ba ang ibig mong sabihin? Pinapayagan ang diborsyo. Lahat ng ari-arian sa pangalan ni Shenzhou ay mapupunta kay Wen Shui, kabuang bayad pinsala. Mahigit 10 milyon. Lalabas ka ng walang dala. Shenzhou, ito ang bagong pinadala ng bangko. Notice ng pagpapautang. Tingnan mo mabuti ang utang mo. Lampas 3 buwan ng overdue. Ikaw ang pinag-utusan. Anong bangko ba yan? Nakalimutan mo na. Noong nakaraang taon, nagluan ka ng di ko alam. Ano ba ang plano mo? Isinanla mo ang bahay na to. Saan napunta ang pera? Saan mo ininvest? Ang pera. Ang perang yan. Kuya, isinanla mo pala ang bahay. Bakit di mo sinabi agad? Akala ko kikita tayo. Shenzhou, ngayon, wala ka ng bahay, pera o kotse. May utang sa bangko, hinatulan kang umalis ng walang dala. Dahil ang bahay na ito ay ari-arian ko bago pa tayo ikasal. Isinanla mo ang bahay ko at peke pa ang pirma ko. Si Awei, talagang nagkamali ako. Huwag na tayong magdiborsyo, okay? Di ko kayang mawalan ng bahay. Di ka nagkamali. Mali lang ang pagkalkula mo. Gusto niyo ba akong pagsamantalahan hanggang sa mawalan? Nakita niyo na. Sino ang nawalan? Ay naku. Mahigit 10 milyon. Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Mamamatay na ako sa hirap. Wen Shui, di mo pwedeng gawin yan. Magkakamag-anak tayo, magkakapamilya. Magkakamag-anak. Nung pinatay ninyo si Xiaojin, bakit hindi kayo nagsabi na magkakamag-anak tayo? Kumakain kayo sa akin, nakatira sa bahay ko, inaagaw ang tahanan ko. Bakit ngayon lang kayo nagsasabing magkakamag-anak? Tapos na ang hatol. Kung ayaw ninyong tanggapin, maghain kayo ng apela. Pero kung mag-aapela kayo, may pera pa ba kayo para sa abogado? Si Awei. Si Awei. Ay naku, ang tagal-tagal ninyong nagsamantala, kumain ng libre. Sa huli, kayo pa ang may utang na 10 milyon. Ano tawag yan? Iyan ang tunay na pagsamantalahan, hanggang sa kayo mismo ang nawalan. Ano? Hindi pa kayo alis? Kailangan pa bang sabihin sa inyo ng mga tropa ko na umalis na kayo? Hindi na kami alis. Ano na ang gagawin natin ngayon? Wala na nga tayong kwarto. Wala na rin tayong tahanan. Kasalanan ko itong lahat. Bulag ako noon nang pinakasalan mo siya. Sabay-sabay lang kayo kumain ng aso niya. Ngayon buhay natin ang hinihingi. Huwag mo nang banggitin yun. Ilang taon niya pinaghirapan alagaan ang aso niya. Tapos pinatay ninyo at kinain pa sa harapan niya. Sana hindi ko na lang kayo pinasundo sa probinsya. Ay, gago ka. Ikaw rin naman, kumain ka ng karne ng aso. Ilang taon kitang pinalaki, inalagaan. Ngayon ibang tao ang pinapanigan mo. Gusto mo bang mamatay ang nanay mo? Hindi pwede. Kuya, panahon na ito ngayon, sinisisi mo pa rin kami. Gusto mo bang talagang patayin si nanay sa sama ng loob? Nanay, tumayo ka na. Mali ang sinabi ko kanina. Ang problema ngayon, galit na galit si Wen Shui. Na-freeze na niya ang mga race card ko kahit sa motel. Wala na akong pera. Siguro, umuwi muna kayo sa probinsya. Kapag napatawad na ako ni Wen Shui, isusundo ko ulit kayo. Tumabi ka. Papauwiin mo ako sa probinsya. Saan ko ilalagay ang mukha ko? Kahit sa ilalim ng tulay ako matulog, dito pa rin ako. Dito pa rin ako sa lungsod. Tingnan mo. Hindi nanay, hindi ganon.
Galing sa hirap, umangat dahil sa asawa, nasayang ang 3 taon ko. Mula ngayon, bawat sentimo ko ay para lang sa sarili ko. Boss Wen, handa na ang tubig sa paliguan ninyo. Sige, huli na ang oras, matulog na tayo. Ano bang lugar ito? Bilisan mo na, matulog na tayo. Halika na rito sa ibabaw. Ana, huwag mo akong itulak. Nangangatay na ako sa ginaw. Alis. Nalugmok na kami, nakipag-agawan pa sa aso. Hindi ba't dahil sa hayop na yon kaya tayo napunta sa ganitong kalagayan? Sa susunod, tuwing makikita ko yung hayop na yon, papaluin ko ito. Papatayin ko. Tama na, matulog na tayo. Ano ba ang ingay nyo? Wala na bang katapusan? Kuya, gising ka. Nay, tumayo ka na, may aso. Takbo. Aso lang naman, bakit ang kaba-kaba nyo? Ay, aso. Sige, bilis. Tulong, tulong. Naku po, Nay, paluin ang aso. Umalis kayo. Ay, tumakbo na. Nay, parusa ito. Anong kasalanan ang nagawa ko? Gamot. kunin ang gamot. Nay, ayos ka lang. Nay, bilisan mo. Wala nang gamot. Nay, Kapit lang, Nay. malapit na tayo. May problema sa tibok ng puso. Kailangan bigyan agad ng gamot. Magsadya muna ang kamag-anak para magbayad at kumuha ng gamot. Bayaran. Dok, dito lang po palagi kumukuha ng gamot ang nanay ko. Yung libre. Libre, Ha, itingnan ko muna. Sa nakaraang 3 taon, si Wen Shui ang nagbabayad ng gamot. Pero ayon sa sistema, pinatigil na ang gamot ngayong araw. Hindi pinatigil. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, kayo na ang magbabayad ng gamot. Magbayad muna kayo. 3,800. saan kami kukuha ng ganyang kalaking pera? Dok, bigyan niyo muna ng gamot. Ang pera, kahit anong mangyari, ibibigay ko sa inyo. Ginoo, patakaran po ito. Gamot. Bigyan niyo ako ng gamot. Kuya, tawagan mo agad si Wen Shui. Sabihin mong magbayad siya ulit. CJ. Wen Shui, matagal na niya tayong lahat na block. Dok, tawagan niyo siya. Tawagan niyo si Wen Shui. Hindi niya pababayaan ang nanay ko. 1 taon niya inalagaan ang nanay ko. Hindi niya hahayaang mamatay ang nanay ko. Sej, susubukan ko. Direk Wen, sakto lang ba ang lakas? Esan, mas diinan mo pa. Magandang araw, GNG Wen. Ito po ang Rensin Hospital. Ang inyong pinagkukunan ng gamot, si GNG Shen, ay inatake sa puso. Malubha ang kalagayan. Itutuloy po ba ang pagbibigay ng gamot ngayon? Hindi na. Akin na. Si Awei, pakiusap. Tulungan mo muna si nanay. Hihingalo na siya. Malapit nang mamatay si nanay. Ibabawi ko ang pera kahit magpakalabaw ako. Ibabalik ko talaga. Magpakalabaw, Shenzhou. Kailan ka ba naging kalabaw? Kailan ka nagtrabaho ng gusto? Parasito ka lang naman palagi, di ba? Wen Shui, tandaan mo ito. Kung mamatay si nanay, mamamatay tao ka. Sana'y magdusa kang lubos. Anong pakialam ko sa buhay o kamatayan ng isang estranghero? Kung mamatay man ang nanay mo, kasalanan niya yon. Kayong lahat. Ayaw kong may maiwan pang buhay. Ikaw. Binabalaan kita. Huwag mo na akong tatawagan ulit. Kung tatawag ka pa. Ere-report ko kayo sa pulis para sa panliligalig. Director Wen, itutuloy pa po? Ituloy. Nanay, kumusta ka na? Ay, nanay. Umalis ka diyan.
Opo. Kung panahon na ng ganti, hintayin ko. Magiging pulubi ako. Makikipag-agawan pa ako ng basura sa mga aso. Ang mabuti at masama ay may kapalit. Umiikot ang mundo, babalik din ang lahat sa iyo. Tagay para sa tanga kong sarili noon. Patay na iyan. Tagay para sa sarili kong ngayon. Muling pagkabuhay. Xiaowei. Xiaowei. Ang puso at buhay na nanay. Nauwi ka na rin. Buti naman at nakauwi ka na. Pumayat ka, ang laki ng pinayat mo. Lao Wen, bakit ka nakatulala? Painitin mo ang sabaw. Sige, gagawin ko na. Papa, Mama. Paano nyo? Umupo muna tayo. Paano naman namin hindi malalaman yung mga ginawa ng pamilyang yun? Kumalat na sa buong kapitbahayan. Anak ko, ang dami mong tiniis. Paano hindi malalaman ng isang ina? Kalimutan ang nakaraan. Di ka karapat-dapat sa pamilyang yan. Tama ang paghihiwalay nyo. Yung palamuning lalaking mayabang, dapat tinapon na. At yang buong pamilyang iyan na mga vampira, Xiaowei. Isang bagay lang ang masasabi ko, anak, ala nang mang-api sa'yo. Kahit sino pa yan. Tama, Xiaowei, tandaan mo. Ang bahay na ito ay magpakailanman mong tahanan. Hanggat nandito ang nanay at tatay mo, ipagtatanggol ka namin. Mag-usap muna kayo, titingnan ko lang ang pagkain sa kusina. Halika, uminom ka muna ng sabaw. Mula ngayon, kung ano man ang gusto mo. Araw-araw kitang lulutuan para mabawi lahat ng pagpapayat mo. Ma! Salamat po. Huwag kang magpasalama. Nanay mo ko. Tita, tito, regalo ko galing abroad. Dinayo ko pa talaga para makabisita. Lochen. Xiaowei, Nandito na si Xiaolu. Teka, upo ka muna. Sakto, oras na ng kainan. ita, huwag po kayong masyadong mag-alala. Bumisita lang po talaga ako. Naku, huwag kang mahiya sa amin. Sakto nga. Magkasama kayong lumaki ni Xiaowei. Ang tagal-tagal na ninyong hindi nagkita. Dapat ayusin ninyo ang relasyon ninyo. Hiwalay na si Xiaowei, Xiaolu. Gabihin mo na ang pagkakataon. Ma! Halika, umupo ka sa tabi ni Xiaowei. Upo. Umupo ka nga. Mag-usap muna kayo. Tulungan ko si Papa sa kusina. Ma! O narinig ko na naipamana na sa'yo ang kumpanya ng pamilya mo. Umaasa lang din ako sa pamilya. Ikaw, ang galing mo. Nagnegosyo ka at nagtagumpay sa sarili mong paan. Huwag kang magpakumbaba. Isang honor student ka mula sa Ivy League, huwag kang ganyan. Paano na lang kaming mga ordinaryo? Yung kay Xiaojin. Narinig ko. Xiaowei. Condolence. Okay lang. Lumipas na iyon. Ang pagkamatay ni Xiaojin. Nagbigay sa akin ng malalim na aral. Ang buhay ng tao. Dapat para sa sarili lang. Kapag ibinigay mo ang tunay mong puso sa iba, para mo na ring ibinigay ang patalim sa kamay nila. Mayroon akong 8 modelo na lalaki na nag-aalaga sa akin. Ang saya-saya ng buhay ko. 8 lalaki. Ano, naiinggit ka? Hindi ako naiinggit. Naiinggit lang ako. Sa taong kasama mo ngayon. Xiaowei. Alam mo, Xiaowei, ako. Xiaowei. Xiaowei. Shenzhou. Wenshui, naintindihan ko na. Kaya pala gusto mo akong hiwalayan. Dahil lang sa batang to, iiwan mo na ako.
Lumabas ka. Siya. Dahil sa kanya. Siya ang nanggulo sa'yo. Sinamantala niya ang away natin. Sinunggaban ka niya, si Away. Pag-isipan mong mabuti. Huwag kang padalos-dalos. Ganyang klase ng lalaki, pera lang ang habol sa'yo. Hindi ka niya talaga mamahalin. Shenzhou. Ikaw ang inilalarawan mo, di ba? Si Away, alam ko na ang pagkakamali ko. Pag-uwi ko, marami akong naisip. Ako. Hindi ako karapat-dapat maging asawa mo. Kaya nandito ako ngayon. Nakikiusap ako sa'yo. Nakikiusap ako, bumalik ka sa akin. Kahit na aso mo na lang ako. Ha? Ako'y iyong pakakainin. Pera, katanyagan. Lahat ng ito ay hindi ko na kailangan. Basta't maaari akong manatili sa tabi mo. Mas masunurin pa ako sa mga male model. Kung sabihin mong lumuhod, luluhod ako. Kung sabihin mong gumapang, gagapang ako. Ano pa? At saka, mag-asawa tayo ng 3 taon. Alam ko ang paborito mong pagkain kung kailan ka natutulog. Kung anong teleserye ang pinapanood mo. Mas mura pa ang pagpapakain mo sa akin. Kaysa sa isang aso. Ang aso, makakalaro mo lang. Ako, makakapagtrabaho ako. Makakapagingkod ako sa'yo. Tama na. Shenzhou, ang mga sinabi mo kanina. Sapat na ba iyan para mag-apply ulit ako ng bayad pinsala sa korte? Wen Shui. Inilagay mo ako sa bitad. Hindi bitad. Gusto ko lang marinig ng hukom kung paano mo. Ihalin tulad ang sarili mo sa isang aso. Wen Shui. Ginoong Shen, pakiusap. Huwag mo nang gambalain si GNG, Wen. GNG, Wen. Ay nagdadalang tao na ng aking anak. Shui. Umalis na ba ang siraulo? Umalis na. Hindi na kaya siya babalik para manggulo? Bawat pagdating niya. Bawat pagkakataon ay papababayarin ko siya. Mas mura pa ako sa aso. Ako, makakapagtrabaho at maglilingkod sa'yo. Mas mura pa ako sa aso. Ako, makakapagtrabaho at maglilingkod sa'yo. Hayop, naglakas loob pa siyang banggitin ang aso. Siya mismo ang nagsabi. Hindi ko siya pinilit. MS Wen, natanggap ko na ang recording. Ang ganda-ganda nito. Sa recording, siya mismo ang umamin. Hindi siya humihingi ng pangalan, sustento lang, inihambing pa sa aso. Sa korte, ito ay solidong ebidensya. Kano ang madagdag? Konserbatibong estima, dagdag na 2 milyon para sa pinsalang emosyonal. Ang mga sinabi niyang iyon ay sapat para patunayan ng hukom. May masamang intensyon siyang manggulo. Kung lalapit siya ulit, pwedeng mag-apply agad ng protective order. Salamat sa tulong mo. Alam mo ba talagang pupunta siya? Hindi. Pero matagal ko nang pinaghahandaan. Pinaghahandaan ang ano? Pinaghahandaan na siya mismo. Ang magpapahamak sa sarili niya sa salita niya. Sige na, sige na. Huwag na nating banggitin yung hayop na yun. Kain na tayo. Ay, nga pala. Kanina mo sinabi na ikaw ang tatay ng magiging anak ko. Ako. Tinutulungan lang kita para ma-block siya. Ang galing ng pag-block mo. Kapag gusto ko na magkaanak, ikaw ang hahanapin ko para tuparin yan. Kain na. Kain na ng ulam. Lumalamig na to, bilis. Kung may karma man, ako ang tatamaan. Hihintayin ko yan, kahit mawala ng tirahan. Makikipag-agawan ako sa aso sa basura para makakain. Yun, nakahanap ka ba ng makakain? Naku, may kalahating puto pa dito. Medyo maasim lang. Ipangsapal muna natin to. Halika. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Naku, muntik na akong mabulunan. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakaranas ng ganitong paghihirap. Ano ang sabi ni Wen Shui? Magsalita ka. Sabihin mo, lumuhod ka ba? Nakiusap ka ba?
Lumuhod ako. Lahat ng pambobola sinabi ko na. Tapos may bago na siyang lalaki. Magkasama silang dalawa, sobrang lambingan. Hindi man lang ako pinansin. Bago. Anong klaseng lalaki? Parang tawag sa kanya. Lochen. May kumpanya ang pamilya. Mukha namang presentable. Xiaowei. Iyak dahil sa lalaking yun kaya. Niyakap na ako ni Xiaowei. Alam ko na. Yung putang yan, talagang masama ang ugali. May iba na siya. Hindi dahil lang sa aso. Kaya tayo iniwan. Niloko tayong lahat ng pamilya. Ano pa bang magagawa ko? Ngayon. Wala na talaga akong wala. Hindi natin sila pwedeng pagtagumpayan. Bakit? Tayo, nakatira sa ilalim ng tulay, kumakain ng basura. Siya, kumakandong sa bagong lalaki, nakatira sa mansyon. May naisip ako. Maghiwa-hiwalay tayo. Kuya, ikaw ang hanapin si Wen Shui. Ako naman, hahanapin ko yung si Luchen. Hanapin? Para ano? Hoy, Meng, tama na yan. Kuya, ala ka nang mawawala ngayon. Anong kinakatakot mo? Bagong-bago pa lang yan. Gaano ba kalalim ang relasyon nila? Basta, siraan natin ang relasyon nila. Tapos subukan mong magpaamo ulit sa kanya. Nakatikim ka na sa kanya. Baka sakaling magbalikan pa kayo. anak, tama ang kapatid mo. Pagdating ng panahon, yung bahay. Yung kots, mapupunta pa rin sa atin yan. Sige, susundin ko kayo. Subukan ko ulit. Xiaowei. Ano? Nandito ka na naman? Wala yung kinakasama mong lalaking yun ngayon, Xiaowei. Pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Wala akong sasabihin sa'yo. Kung haharasin mo pa ko, tatawag ako ng pulis. Xiaowei. Alam kong may pagmamahal ka pa sakin. Galit ka lang ngayon sakin. Pipilitin kong patawarin mo ko. Gagawin ko lahat. Tingnan mo na dumihan sapatos mo. Punasan kita. Shenzhou, nakakadiri ka talaga. Xiaowei, matigas lang talaga ulo mo. Di ba nga sabi nila? Kapag may away, may pagmamahalan pa rin. Mag-asawa tayo, di ba? Wala namang galit na panghabang buhay. Babalik ka lang, handa akong magpakamartir. Tutu. Shenzhou, nababaliw ka na ba? Xiaowei, bakit ayaw mo pa ring maniwala sa akin? Para sa'yo, kahit dignidad ko, kahit mukha ko. Pwedeng mawala lahat. Gusto ko lang bumalik ka sa akin. Pwede ba? Xiaowei. Hoy, pulis? Hello, may tao dito sa. May isang lalaki dito na. Bitawan mo ko. Bitawan mo ko. Bitawan mo ko. Bitawan mo ko. Akin ka lang dapat. Xiaowei, alam kong may natitira pa sa'yo para sa akin. Di ba? Yung mga lalaki sa labas, paano nila mas maunawaan ka kaysa sa akin? Huwag kang mag-alala, alagaan kita ng mabuti. Kapag naalagaan kita ng husto, hindi ka na muling aalis sa akin. Shenzhou, lumayas ka. Gising na? Mabuti nga. Ipakita ko kung sino ang tunay na nagmamahal sa'yo. Bitawan mo ako. Ginagahasa mo ako. Bitawan mo. Sandali lang, ikaw. Panggagahasa. Legal na mag-asawa tayo. Sasabihin mo ba sa akin? Gusto mo bang hanapin yung binata mong puti para sumaklolo sa'yo? Di ba? Sasabihin ko sa'yo. Siya ngayon. Natulog na sa kapatid ko. Marumi na siya. Ako lang ang tunay mong lalaki. Xiaowei, tingnan mo ako. Sandali lang. Bitawan mo ako. Shenzhou. Hinawakan mo siya. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Nasaan ang kapatid ko? Yun pala ang kapatid mo. Naglakas loob siyang maglagay ng gamot sa inumin ko. Kaya, ibinigay ko na siya sa ibang lalaki. Ngayong oras na ito,
Abala na siguro siya. Ano? Kung hindi mo siya agad sasagipin, hayaan mo na lang siyang magpakalalaki. Ikaw. Meng, ikaw. Lochen, Xiao Wei, ligtas ka na. Nandito ako. Lochen. Ang init. Xiao Wei, huwag. Ang init, tulungan mo ako. Ang init. Xiao Wei, magising ka. Dalhin kita sa ospital. Lochen, tulungan mo ako. Alam ko, mahirap din para sa iyo. Tulungan natin ang isa't isa. Xiao Wei, hindi ka malinaw ang isip ngayon. Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Huwag kang aalis. Maliwanag ang isip ko. Lochen, hindi ba't gusto mo ako? Kailan pa nagsimula iyon? Noong high school pa ba o mas maaga pa? Tingnan mo ang itsura ko ngayon. Hindi ba? Hindi ba ito nakakaakit? Xiao Wei, Lochen. Nang nasa harap ng nanay ko, sinabi mong gusto mong maging ama ng magiging anak ko. Seryoso ka ba noon? siyempre, seryoso ako. Ero ako. Hindi pwede. Ano? Xiao Wei, nilason ka. Ang lahat ng nangyayari ngayon, hindi yan ang tunay na gusto mo. Hindi ako makakapagsamantala sa sitwasyon mo. Nalibugan ka na ba? Ikaw. Nakapag-isip ka na. Dala ko lagi ang gamot para sa mga biglaang pagkakataon. Yung kanina. Ikaw ba? Pwede bang maging ama ng magiging anak ko? Ano ang sinasabi mo? Dati ko nang sinabi kapag gusto ko nang magkaanak. Hahanapin kita para gawin ito. Ngayon. Oras na. Wala akong nararamdamang pagmamahal para sa sinuman ngayon. At ayaw kong makipagrelasyon sa kahit sino. Nalasing tayong dalawa pero ikaw. Nakapigil ka sa tukso ko. Ibig sabihin, mabuting tao ka. Ang magiging anak ko. Kailangan ng iyong lahi. Gusto mo bang manghiram lang ng semilya? Pumirma ka na lang sa dokumento kung payag ka. Pagkatapos, bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Kahit ano ang gusto mo, sabihin mo lang. Ayaw mo. Sige, marami namang lalaki sa mundo. Ayaw. Sayang naman. Ako. Payag ako. Kahit anong gusto mong gawin ko. Gagawin ko. Ang gusto ko lang naman. Isa. Ano? Ikaw. Lochen, sinabi ko na sa'yo. Alam ko. Aya ang gusto kong kapalit. Hindi pera. Hindi rin ang pagmamahal mo.
Ang gusto ko lang, habang buhay na makasama ka. Alagaan ka, protektahan ka. Kahit wala akong karapatan. Masaya na ako. Doktor, pakiusap, bigyan niyo ako ng gamot. Isang kahon lang, may sakit ako sa puso. Mamamatay ako kung wala nito. Ate, hindi ako makapagbigay, na-deactivate na ang PhilHealth mo. Walang record ng payment sa system, ayon sa patakaran. Hindi ito pwedeng ibigay ng libre. Anong klaseng patakaran yan? Ang ospital niyo, walang awa sa naghihirap. Kung hindi mo ako bibigyan ng gamot ngayon, dito na ako mamamatay. Ay, buhay ko, ang hira-hirap. Walang puso ang doktor na to. Wag. Walang puso ang doktor na to. Inaapi ang matandang babae. Mamamatay na ako, wala man lang akong makuha, kahit isang pirasong gamot. Diyos ko. Makakita naman kayo ng konti. Anong ginagawa nyo? Bakit nyo ako hinihila? Walang awa ang ospital nyo. Isusumbong ko kayo. Ilalantad ko kayo. Hayaan nyo ako. Bitawan nyo ako. Talagang dapat mong bayaran ang mga ginawa mo. Bitawan mo ako. Wenshui. Wenshui, putang ina mo. Ginulo mo ang buhay ng pamilya namin. Lola, magpakabait ka. Nasa pampublikong lugar tayo. Ay naku. Ikaw pala yung kabit na lalaki. Tingnan nyo, mga tao. Ang babae na to at tong kabit na to. Nagkakasabwat, pinaghiwalay ang anak ko pinauwi ng walang dala. Inilabas kaming lahat sa bahay, sa kalsada. Ha, pumunta kayo rito para magpa-aborsyon. Mga salbeh. Ano bang sinasabi mo? Hiwalay na si Xiaowei sa kanya. Wala na siyang kinalaman sa pamilya niyo. Gago ka. Asawa siya ng anak ko. Mananatili siyang asawa ng anak ko habang buhay. Kahit hiwalay na, hindi ko tatanggapin yon. Ikaw, Sino ka ba? Sa desisyon ng korte. Maliwanag na nakasulat ang lahat. Ano na importansya kung tanggapin mo o hindi? Kalayaan ko kung sino ang gusto kong makasama. Ang anak mo. Gumamit ng droga para gahasain ako. Nakasampa na ng kaso. Hindi ako mag-aatubiling ipakulong ka rin. Para makasama mo ang anak mo. Ano ba yan? palabasin niyo ang babaeng to. Kapag bumalik siya, tawagan agad ang pulis. Bitawan niyo ako. Wenshui, maldita ka. Sana mamatay ka ng masakit. Tara na. Huwag natin hayaan ang ganyang klaseng tao na sirain ang araw natin. Kaya ko namang mag-isa. Obgin. Baka, nagpa-check up sila para sa pagbubuntis. Meng Meng. Shen Meng. Aray. Aray. Aray ko. Anong iyakan mo? Kanina ang tapang-tapang mo, ngayon? Ituloy mo. Honey. Anong sabi mo? Anong pakialam ko? Aray. Siya ang nagpapa. Kuya ng paulit-ulit ang landi. Ikaw pala ang kuya niya? Bantayan mo ang kapatid mo, huwag siyang magpakalandi. Stang ina. Itang ina mo. Ang landi-landi, nakakainis nga. Ay naku. Nakatulog naman ng maayos. Isipin na lang nating limos. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang walang kwenta. Kung kaya mo lang panatilihin si Wenshui. Hindi ako mapapariwara sa ganitong kalagayan. Ikaw ang may kasalanan.
Nay, Anak, pumunta ka agad sa ospital. Nakita ko yung mag-asawang gago. Pumasok sila sa isang departamento, tinatawag na assisted reproduction. Mukhang mag-aanak na sila. mag-aanak? Apos na. Sabi ng doktor, pasado ang medical exam ko. Naipadala na ang semilya para sa pagsusuri. Ikaw. Sigurado ka na talaga? Hindi ba't ikaw ang nagmungkahi nito? Ngayon, nag-atubili ka na? Naiisip ko lang parang hindi patas sa'yo. Wala kang hinihingi kapalit. Kung sa tingin mo ay hindi patas sa akin, hayaan mo akong tumulong sa pagpapalaki ng bata. Ano ang sinasabi mo? Alam ko. Ayaw mo ng kasal, ayaw mo ng asawa. Pero ang batang ito, may dugo akong naibahagi. Gusto kong panagutan to, ayokong. Ikaw lang ang magdusa sa hirap ng pagpapalaki ng bata. Kahit na bilang isang tiyo lang, gusto kong nasa tabi niya, samahan siyang lumaki, turuan siyang maglaro. Tulungan siya sa kanyang pag-aaral. Pinagawa ko sa aking assistant ang bagong kontrata. Pumapayag akong maging donor. Pero, ang kapalit ay, hayaan mong nasa tabi kita. At tulungan kitang magpalaki ng bata. Ikaw, papayag ka ba? Kung papayag ka, lagdaan mo na. Nakapirma na ako. Ikaw na lang ang kulang. Lochen, hindi mo ba naiisip na lugi ka? Pwede kang magkaroon ng sarili mong pamilya. Ang pamilyang gusto ko, isa lang ang anyo niyan. Yung mayroon ka, ang iba. Pagtitiis lang yun. Ayoko ng pagtitiis. Inisip ko to ng 18 taon. Mula nang unang makita kita, inisip ko, sana sa buhay na ito. Makasama lang kita. Ginang Wen, Ginong Lu, maganda ang resulta ng inyong medical check-up. Kung handa na kayo, maaari na ninyong lagdaan ang consent form. Maaari na nating simulan ang operasyon. Handa na ako. Wen Shui, hindi ka pwedeng mag-donate. Ikaw ang dahilan ng kalagayan namin. Gusto mong magkaroon ng magandang buhay. Panaginip lang yan. Si Awei, hindi ka pwedeng magkaanak para sa ibang lalaki. Akin ka. Asawa kita. Tawagin ang pulis. Ikaw. Si Awei, ganoon ba talaga kahirap ang puso mo para sa akin? 3 taon tayong mag-asawa at ngayon, ikaw mismo ang magpapakulong sa akin. Ang lalaking ito, siya ba talaga ang nagpapasaya sa'yo? Ha? Hindi lang ikaw ang ipapakulong ko. Pati ang nanay mo. At ang kapatid mong babae, wala kayong tatakas. Kayong 3. Magkakasama kayong maghapunan sa loob ng kulungan. Aray, Kapusin silang lahat, hintayin ang pulis, at ibigay sa kanila. sino ka ba? Usapang pamilya namin ito. Anong karapatan mong makialam? Dayuhan ka. Ako ang ama ng bata. Sapat na ba ang katunayang yon? Ama ng bata. Anong klaseng ama ka? Nagbigay lang ng kamod. Akala mo ama ka na? Kuya, magdunet ka rin. Ikaw ang asawa ni Wen Shui. Bakit mas maganda ang tamod niya kaysa sayo? Ano? Gusto mo ba talagang mabawi siya? Patunayan mo sa kanya. Mas malakas ang tamod mo kaysa sa puting mukhang ito. Ipakita mo sa kanila. Sino talaga ang tunay na lalaki? Nga. Magdo-donate din ako. Si Awei, ang gusto mo lang naman ay isang dekalidad na lahi, di ba? Asawa mo ako. Ako ang pinakaangkop na kandidato. Ginoong Shen, diborsyado na kayo ni Xiaowei. Wala na kayong kinalaman sa isa't isa. Siya lang ang nagdesisyon. Hindi ako pumapayag. Heh! Ano? Takot ka na? Natatakot ka bang? Mas mahina ang tamod mo kaysa sa akin. Shenso, nababaliw ka na ba? Isang oportunistang puting mukha lang yan. Anong karapatan mong makipagkumpetensya sa akin? Subukan mo. Paligsahan ng tamod. Nay, may pagkain. Ay, libreng gatas at tinapay kapag nag-donate ng tamod.
3 araw na akong hindi busog. Ayos yan. Magdudonat ka, makakuha ka ng pagkain. At mapapahiya mo pa sila. Double ang panalo. Magpapaligsahan ba kayo o hindi? Susuko na ba kayo? May mga tao talaga mahilig sa mga puting mukha. Maganda lang sa paningin, walang silbi. Magsisisi rin yan. Hindi tulad ko. Ang kalidad ng tamod ko. Dekalidad talaga. Ang tunay na ginto, hindi natutunaw sa apoy. Si Away, ilang taon na tayong mag-asawa. Alam mo naman ang kakayahan ko. Ang kakayahan mo. Hindi kaya wala pang 5 minuto. Ikaw, Lochen, huwag mo na patulan ang kawalang kwentang hayop na to. Tinawagan ko na ang pulis. Sige. Sasabayan kita. Lochen, Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya pinapatulan. Ginuguho ko lang ang huling pag-asa nitong basurang lalaki. Para malaman nila, hindi sila karapat-dapat sa'yo. huwag kayong maglandian sa harap ko. Sabihin ko sa inyo, ang kalidad ng similya ko, si Shen Zhao ay, walang duda, mas mataas kaysa sayo, ng lalaking walang itlog. palamuning lalaking galing sa hirap, umaasa lang sa akin. Magmayabang dito tungkol sa kalidad ng kanyang similya. Wen Shui, pwedeng hindi kita pansinin ngayon. Pero paglabas ng resulta, kahit lumuhod ka't magmakaawa sa akin, hindi na kita kakausapin. Magmakaawa. Baka naman ang similya mo. Mas pangit pa sa baboy sa probinsya nyo. Wen Shui, ikaw maghintay ka. Pupunta na ako magpa-check. Paglabas ng resulta, tignan natin kung anong masasabi nyo. Maghintay ka at pagsisisihan mo to. Nga, paglabas ng resulta, makikita natin kung sino ang tunay na hayop. Aray, Tapos na ko. bigay mo sa akin. Nakita mo? Tapos na ko. Paglabas ng resulta, malalaman na kung sino ang tunay na walang silbi. Nay, bigyan mo nga ako. Nay, wag mong ubusin lahat. Nay, gutom na ako. 3 araw na akong di kumakain. Ano ba? Bakit ang kati-kati? Ay, nabara sa lalamunan ang tinapay. Halika, uminom ka muna. Tulungan mo akong lunukin. Sinong doktor ang nag-opera para sa sperm donation? Nandito na ang resulta. Ako. Ay, aktibo ang sperm. Sinong nagsabing ngalang silbi ang anak ko? Aktibo, talagang aktibo. Alam ko na. Wala talagang problema sa akin. Ang galing-galing mo talaga. Sabi ko na nga ba, hindi ka talaga papatalo sa yang lalaking yun. Wen Shui, nakita mo na? Aktibo ang sperm ko ngayon. Sino ngayon ang walang silbi? Manang ay mali. Dati kong manang. Nagsisisi ka na ngayon, no? Isang lalaking dekalidad. Tapos ikaw, naghanap ka pa ng lalaking mahina ang bayag. Buti na lang. Hindi ako nakipagtalik sa lalaking to. Kung malaman ng iba. Na nakipagtalik ako sa isang lalaking impotent, nakakahiya talaga. Si Away, kung nagsisisi ka, pwede ka pang magbago. I withdraw mo ang divorce at ang kaso sa utang. Tapos magmano ka ng todo sa amin. Ay naku, baka sakaling pag-isipan kong patawarin kayo. Ay naku, umusog na kayo. Dadaan ng dati kong manang. Magmamano na siya eh. Si Away, ang lakas-lakas na lalaki mo, bakit ayaw mong maniwala? Sige, ito na lang. Dahil sa 3 taon nating pagsasama. 3 mano na lang tapos na usapan. Anak, Marami na akong nakilalang oportunista. Pero kasing garapal ng pamilya ninyong Shen, wala pa. Ngayon ko lang ito naranasan. Ikaw, Ayos na. Wen Shui, alam kong nahihiya ka at nagmamatigas ka pa. Pero sasabihin ko sa'yo, bihira na ang lalaking kagaya ko ngayon. Kapag lumabas na ang resulta ng test nitong lalaking impotent, huli na ang lahat para sa'yo. Hindi mo na magagawang magsisi.
MS Wen, ito ang result ng sperm analysis mo. Impossible. Napakababa ng sperm motility at ang deformity rate. 78%. 78%. 78% depektibo. Anong pinagkaiba niyan sa bakla? Pare, kung ganyan ang buhay ko, mas mabuti pang mamatay na lang ako. Hindi ito totoo. Bakit hindi totoo, Wen Shui? Dilat-dilatin mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Ito ang napili mong lalaki. Hay nako. Ang lalaking ito, hindi lang sperm ang mababa ang kalidad. Mababa ang lahat. Mababa ang kakayahan, mababa ang utak. Kahit bilang tao. Mababa siya. Tama. Wen Shui. Kung noon pa lang, tahimik kang namuhay kasama ang anak ko. May mangyayari bang ganito? Gayon, ang napili mo, isang walang kwentang lalaki. Kahit isang anak, wala siyang maibigay sa'yo. Ha ha ha. Xiaowei, alam kong nahiya ka ngayon. Pero wala tayong magagawa. Narito na ang ebidensya. Ako lang ang makakapagbigay sa'yo ng anak. Ikaw at siya. Imposible yan habang buhay. Xiaowei, pasensya na. Luchen, ganito na lang ba kababa ang tingin mo sa sarili mo? Ang report na ito, hindi maaaring sayo yan. Wen Shui, hanggang kailan ka pa magmamatigas? Nakasulat na ng malinaw dito, puti at itim. Pasensya na, Miss Wen, nagkamali kami ng naabot. MR Shen, ang resulta na ito ay para sa iyo. Ano? MR Shen, ang resulta na ito ay para sa iyo. Ano? Pasensya na, MR Lu, ito ang tunay na resulta mo. Hindi. Impossible. Hindi ito ang resulta ko. Magkakasabot kayo. Dinadayan niyo ako. MR Shen, ito talaga ang resulta mo. Narito pa ang pirma mo mismo. Kaya nga, ang sperm mo ay hindi umabot sa pamantayan namin para sa donasyon. Ibalik mo nga ang tinapay at gatas na binigay namin. Naubos na namin lahat yon. Paano namin ibabalik? Kuya, magsalita ka naman. Sino ba ang nagsabi kanina? Yung may 78% na deformed sperm, yun daw ay bakla. Sino rin ang nagsabi, ang lalaking mahina ang sperm, mahina din sa lahat? Umiikot na si Bat, bawat isa ay nakamamatay. Nasa atin ang hustisya. Ang pamilya niyong mga Shen, dapat talagang mawala na ang lahi niyo. Wen Shui, putang ina mo. Nag-iimbento ka. Miss. Ano ba nangyayari? Doktor, dali. Ay naku. Ano ba ito? Ano ba nangyari, Dok? Umalis kayo dyan. Sakit siya. May syphilis siya. Ano ang sinasabi mo? Mga sintomas ng second stage syphilis yan. Kailangan niyang magamot kaagad. Baka mahawa pa ang mga nakapaligid sa kanya. Maghanda ng isolation room. May syphilis. May syphilis ako. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang lahat. Kung hindi dahil sa'yo. Hindi ako mahihigaan ng lalaking yon. Hindi ako magkakasakit ng ganito. Kung ako may sakit, huwag kang mag-akalang makakaligtas ka. Tigil, huwag kang kumilos. Bitawan ang anak ko. Bitawan niyo siya. Pakawalan niyo. Shen Zhao, Shen Meng, inaresto kayo sa pagdukot. Pagtatangkang panggagahasa. Nanay Shen, sangkot sa panggugulo sa ospital. Sumama kayo sa amin sa presinto para sa investigasyon. Hindi. Sabihin mo sa kanila na hindi totoo. Pakawalan niyo ako. May ganti ang langit. Sa lahat ng nanakit sa akin. Walang makakatakas. Sa wakas, tapos na ang lahat. Simula ngayon. Sisimulan ko na ang bagong buhay ko. Tara na, wala na tayong kinalaman. Sa mga nangyari dito. Xiaowei. Hinto, Xiaowei, alam ko na ang pagkakamali ko. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, isa lang. Sir, kunin niyo na itong tao. Hindi, Xiaowei. Alam kong nasugatan ko ng todo ang puso mo. Hindi ko dapat hinayaan na patay nila si Xiaojin. Hindi ko dapat pinabayaan na abusuhin kanila. Hindi dapat. Hindi dapat lahat sinunod ko sa kanila. Teka, may huling sasabihin pa ako. Hayaan mo lang akong sabihin ang huling salita ko. Gusto mong magsalita? Ayaw ko nang makinig. Dalhin niyo na siya. Xiaowei. Alam kong may utang pa ako kay Xiaojin isang buhay.
Pero ngayon, wala na akong lahat. Hindi ko na mababayaran. Kung ganon, ibibigay ko na lang ang pinakamahalaga sa akin. Bilang kapalit. Say away. Ngayon, mapapatawad mo na ba ako? Shenzhou, di ka karapat-dapat. Hoy, Ay, yan ba yung asawa ng mga Shen? Bumalik na pala. balita ko sa syudad, palamunin na nga, nagpakatakaw pa. Pati aso pinatay. Serves you right. May magandang buhay na, sasayangin pa. Anga talaga. Palamunin, mamamatay aso. Karapat dapat sa iyo yan. Paano nangyari to? Paano naging ganito? Diyos ko, bakit di mo sila tingnan? Kasalanan ko lahat. Ayaw kong bumalik sa probinsya. Karma to, karma. Nay, Ang kita ng maliit na aso at dilaw pa yung balahibo. Ang haba ng balahibo. Makikita ba tayo ni Xiaojin mula sa langit? Naman, tingnan mo. Nandito lang si Xiaojin, palagi tayong pinapanood. Masaya ba siya? Siyempre masaya dahil alam ni Xiaojin na si Mama ngayon. May kasama na. Nagdala na naman ng regalo si Tito Lu. Ayan, laruin nyo. Salamat, Tito Lu. Noong isang linggo, araw ng paglabas ni na Shenxiao sa bilangguan. Chenek ko, pagkalabas nila, wala silang kahit ano. May problema na sa isip si Shenmeng. Wala nang kwenta si Shenjiao. Ang katapusang ito. Parang alay na rin sa patay kong nakaraan. Yung kinabukasan. Sa kinabukasan, may kasama ako. May nagmamahal sa akin at may dalawa pang maliit na demonyo. Na palagi akong tinatawag na Mama. Ito, ang bagong buhay na para sa akin lang.